Good day everyone, I'm Excel and in this Aljon, Jerickson, Dan. In this video, we will demonstrate how to install VirtualBox on PC. We will take turns of each part on demonstrating at pangunahan ni Dan ang pag-install ng VirtualBox. Hello, I'm Dan and in this demonstration, meron tayong instruction dito. Una, i-install natin yung VirtualBox on PC. Kailangan natin yung Red Hat Enterprise Linux 9. Since ito yung gamit nating OS ay Windows, hindi natin ito magagamit. Meron ditong link. Ito, pa-copy paste lang natin ito muna sa browser. Paste natin dito. Ito yung sinasabi sa instruction. Kaya lang, ito ay pang Linux lang. Kaya hanapin natin dito yung pang Windows. Dito natin makikita sa downloads. Downloads and then itong Windows host. Hintay natin. Maganda-download. Hintay natin ng sandali. And then, install na natin. Hint nyo lang. Pag nandito, run nyo lang. Yan, pag install na anyway. Wait lang natin. Yes. Next lang. Next. Kasi ito yung location. Since wala naman tayong demonstration lang, kaya tayo dito sa location na to. Next lang din natin ulit. And yes. Yes. Install. Hintayin na natin matapos ito. Na-finish na natin. Yes. Bago natin start to, tanggalin mo ito yung finish. Kasi may kailangan pa tayong i-download yung isa. Dito sa instruction natin, ito ang kailangan natin i-install nating VirtualBox. Ito may link ulit tayo. Yung kailangan natin i-download. Cinnamon Edition na Ubuntu 22 na version. Meron ditong link. Copy paste lang ulit natin. Copy, then paste sa browser. So, since sabi dito, Ubuntu 22.04 LTS Jammy Jellyfish Cinnamon Edition. Since makikita natin dito sa website nito, wala naman dito yung version na yun. Wala dito. Ito na lang subukan natin gamitin for install. Since Ubuntu rin naman siya, download natin ito. Natin start na. Hintay natin matagal medyo may katagal na for video. So ngayon tapos na yung pag-download natin ng Ubuntu na OS. Ngayon ilagay natin dito is i-install natin ngayon sa VirtualBox. Sa pag-i-install na yun, si Jerickson naman ang magpapakita kung paano. Ngayon buksan natin yung VirtualBox. New. Tapos nalagay tayo ng pangalan. Locate natin kung saan na-download yung Ubuntu OS. Bakit natin open. And then pagtapos nun is na nakalagay na next lang natin. Next. Tapos nalagay tayo ng mga username kung anong gusto nyo yung username. Ito kung anong password nyo. Lagay tayo kung naroon ng username.
password kung anong gusto ng password. Pero yan, okay. Yung pagkatapos na is pag nakakita tayo ng username at password, ito yaan natin ito na basta man naka-check mo yan since demonstration lang to, kahit ano ang ilagay mo kung ano na yung nakalagay mismo, yaan na natin kung ano nakalagay dyan. Ngayon, next na natin. Oops. Ito yung tinatawag na virtual memory, kung ano yung i-allocate natin na memory tsaka CPU para sa virtual box. Kumbaga kasi parang another OS mo siya. Ngayon, ang lalagay natin ngayon is 4GB lang siguro na memory. No, ano yan, 4096 MB. Kung basta yung 4GB. And then sa processor naman, lalagay na natin is 2 CPU lang. Pag nalagay natin yan, next na natin. Ito naman is yung storage kung ilan lang lalagay. Since demonstration lang, wala tayong ibang gagawin. Dahil okay na siguro yung 25GB lang. Pagkatapos next lang natin ulit. Check natin kung tama kung ano na pinaglalagay natin. Kung okay naman, pwede natin i-finish na. Hintayin lang natin at kung saan yung mag-o-open. Kaya nag-install na yung Ubuntu na OS. Close natin to para kapabilis-bilis yung pag-install. Since tapos na yung installation, which is ito na yung mismong operating system, sa part na to, si Aljo naman ang gagawa ng susunod na proseso. Sa part na to, pwede natin ilagay yung nare-require ng pag-install. So sa yun, ilagay natin is IP6. Sa password, pagkatapos natin mag-fill up ng user, pwede natin hintayin ng pag-loading.
Then, pagkatapos na mag-install ng Ubuntu OS, ito na yung pinaka-OS. Then, sa next process, sa Excel naman ang papatuloy ng mga susunod na gagawin. Susunod natin gagawin, meron ditong step or instruction. Create a folder, copy and paste any file into the created folder. Right click, add new folder. Next step ay magkakopy tayo ng file. Right click. Then next ay buksan natin ang ginawa natin new folder na IP6. I-paste natin dito. After that, create a simple document in pre-installed word processor. I-open natin ang pre-install. Gagawa tayo ng kahit anong document. And then, isi-save natin ito. At yun na, doon na natatapos ang demonstration. Sa next instruction, ay di-discuss naman ni Jerickson ang feature na nagustuhan namin sa Linux OS. So, discuss what is favorite feature. Siguro kasi sa paggamit namin ng Ubuntu Linux operating system, ang pinaka nagustuhan namin feature niya ay yung kumbaga ikaw yung may hawak ng full customization ng operating system, wherein ikaw yung may full control nung pinaka system, unlike sa ibang operating system na pre-made na siya, namely yung Windows, kumbaga modified na siya, hindi mo na siya mabibigyan ng iba pang laro at ibang settings, kumbaga wala ka na may just ma-explore, unlike dito na ikaw yung may hawak ng buong marami kang option, pwede ka magdagdag ng kung anong settings, kumbaga open source, pwede mo siya magdagdag ng mga kung anong mga feature o ano pang pwedeng development na pwedeng magawa sa OS na ito. At sa buong yun yung demonstration na patungkol sa Linux OS na ito.